Iniimbestigahan ng Ombudsman ang posibleng pananagutan ni dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sa kung papaano nakalusot ang mga insertion sa 2025 national budget. Balitang hatid ni Salima Refran. Definitely there was total connivance, and the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Napakaliwanag nun. Malinaw na raw para sa ICI o Independent Commission for Infrastructure kung paano nangyari ang sabwatan at kickbacks sa mga maanomalyang flood control projects. It's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system total breakdown. Sentro raw sa anomalya ang DPWH. The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Without the role of DPWH officials, hindi mangyayari ito. At sir, aabot yun hanggang sa mga sekretary? Umabot na nga eh. Bubuo ng bagong task force ang Office of the Ombudsman para imbestigahan si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Lalo't 5 taon o mula 2016 hanggang 2021, naging kalihim si Villar sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Because it did not start the last 2 years, it started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Kasama rin sa investigasyon sina dating Senador Cynthia at kasalukuyang Senador Camille Villar para sa mga proyekto sa baluarte nilang Las Piñas at kalapit na lugar na Bacoor, Cavite. Inaalam kung nakinabang dito ang mga ari-arian at negosyo ng mga Villar. They're the landowners also that benefited from that. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Dinaanan ng river, there were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh, pag tigaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall, tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. Gumugulong na rin daw ang imbestigasyon sa pananagutan ni dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez kung bakit nakalusot ang national budget na puno ng napakaraming insertions. All the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations, all of them will be used in putting up the theory of gross excusable negligence. They were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. Si Escudero, idinawit rin sa anomalya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. We have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ano nga eh? Pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Si Romualdez iniimbestigahan rin para sa pagtayo ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang dating House Appropriations Committee Chair. It was really Zaldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Zaldico. Nothing is excusable here. At the least, negligence should be charged against those who were responsible for their offices. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga Villar, ni Romualdez at ni Escudero. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong umaga, sinabi ni Senadora Camille Villar na no comment muna siya kaugnay sa investigasyon ng ombudsman sa kanyang pamilya.
Patay ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard matapos barilin sa Sampaloc, Maynila. Sa inisyal na impormasyon ng pulisya, nakita ng ilang testigo na nakikipagkwentuhan ng biktima sa isang lalaki sa tapat ng isang bakery sa barangay 466. Posibleng kakilala ng biktima ang lalaki. Bigla na lang daw nag-away at nagsuntukan ng dalawa hanggang nauwi sa pamamaril. Nagtamo ng mga tama ng bala ang biktima sa ulo at katawan. Patuloy na tinutugis ang nakatakas na lalaki. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Hulikam sa Malate, Maynila ang pagnanakaw sa service firearm ng isang gwardya ng condominium doon. Arestadong isa sa mga suspect na nagsabing naudyok lang siya ng mga kaibigan na magnakaw. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Tulog ang gwardyang yan nang pumasok ang dalawang lalaki sa main entrance ng isang condominium sa Malate, Maynila pasado alas 3 ng madaling araw nitong Lunes. Sa malapitang anggulo, makikita na dahan-dahan nilang binubuksan ang security podium. Hanggang sa nakuha nila ang 9mm na service firearm ng gwardya na hindi pa rin nagigising noong mga oras na yon. Sa kuhang yan, makikita na ang dalawang salarin na mayroon pa palang isang kasama. Ayon sa pulisya, makalipas ang 13 minuto, doon palang nagising ang gwardya at natuklasan na nawawala ng kanyang service firearm. Agad daw niya itong ipinagbigay alam sa mga pulis. Sa backtracking ng mga otoridad, napag-alaman na dumaan ang mga salarin sa Castro Street papunta ng Fidel Reyes Street hanggang sa makarating sila ng Noli Agno Street. Dito na nahuli ng mga pulis ang isa sa kanila. Na-identify na siya yung mismo yung kumuha doon sa drawer. Nung pagkadala namin dito, wala pa sa kanya yung firearms. Yung dalawa kasi nagkahiwa-hiwalay na sila. Kalaunan, itinuro din ng 19 anyos na sospek kung nasaan ang baril na ibinaon pala nila sa ilalim ng isang puno. Isa sa ilalim ito sa ballistic examination. Aminado ang sospek sa kanyang nagawa. Naudyokan lang po ako ng kaibigan ko. Kunin daw po namin yung baril. Balak daw ibenta, sabi ng tropa ko po. Benta na lang daw po namin. Wala po akong magagawa, gumawa din po ako ng mali. Na-inquest na kahapon ng sospek at nasampahan na ng reklamong theft. Patuloy na hinahanap ang iba pa niyang kasama. Sabi ng pulisya, may investigasyon na rin ang security agency kung bakit nakatulog noon ang 23 anyos na gwardya. Inaalam din nila kung may posibilidad na nasobrahan sa oras ng duty ang biktima at hindi sapat ang pahinga. Baka naman hindi nila kaya, pinipilit na lang. Ang pinaka-worst kasi dito na nakikita natin, what if yung firearms ay magamit sa krimen, o magamit doon sa mismo sa gwardya. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa security agency ng condominium. Itinanggi ng shift in charge doon na nagkaroon ng insidente ng nakawan sa kanila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumirma sa isang kasunduan ng Office of the Ombudsman at Anti-Red Tape Authority o ARTA para mapabilis ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na sangkot sa katiwalian at red tape. Sa ilalim ng kasunduan, deputized o mapapasailalim na ng Ombudsman ang mga investigador ng ARTA. Layo ng kasunduan na hindi na dumoble ang pag-iimbestiga ng Ombudsman at Anti-Red Tape Authority. Mas mapapabilis daw nito ang pagbuo ng resolusyon kaugnay sa isang kaso. With this Memorandum of Agreement, papayag po ang Ombudsman na bigyan ng karapatang weight or yung aming findings para mabilis ang resolution. Kaya ang mga taong bayan mas mabilis po ngayon ang action natin. Kaya wag po kayong magatubili na magreklamo. This is not just a coordination agreement. It is a declaration of a whole of government approach. Good news para sa mga empleyado ng gobyerno. Maaga po ninyong matatanggap ang inyong year-end bonus ngayong taon. Kasunod po yan ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibibigay yan ng Department of Budget and Management sa unang payroll ngayong Nobyembre. Katumbas po yan ng isang buwang sahod ayon sa Department of Budget and Management. Dagdag pa ang 5,000 pesos na cash gift. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isa yan sa mga hakbang ng pamahalaan para kilalanin ang pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Bigo umano si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na masawata ang mga questionabling flood control project. Kabilang yan sa mga idinitalye ng Independent Commission for Infrastructure sa kanilang bagong interim report. Balitang hatid ni Joseph Moro.
Mga dating opisyal ng DPWH ang pinakakasuhan sa ikatlong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain sa Ombudsman. Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez, Construction Chief JP Mendoza at 5 pang engineer ng Bulacan District Engineering Office. Ang inirekomenda ng ICI kasong administratibo na paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kaugnay sa 72.3 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Bagong Silang, Plaridel, Bulacan. We'll be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several DPWH officials and employees in obtaining bribes of unwarranted monetary benefits from flood control projects. Tungkol kay Bonoan, sabi ng ICI may supervision at control siya bilang kalihim. Pero tinalikuran umano ni Bonoan ang tiwala ng publiko kaya nasa katuparan daw ang anomalya ng mga senior official ng DPWH. Nabiguraw si Bonoan na maging maingat kaya nagresulta raw ito sa anomalya. Ang umano'y kapabayaan ni Bonoan ay patungkol sa proyekto ng DPWH Bulacan 1st District sa kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated na pagmamayari ng isang Yumir Villanueva. Sa investigasyon ng Commission on Audit ay hindi na itayo sa sinabing lokasyon ng proyekto. Pero may certificate of completion ito nitong May 2025 lamang at nabayaran ito. Kaya bukod sa kasong administratibo, pinakakasuhan din ng kasong kriminal na graft, malversation of public funds, falsification of public documents, at paglabag sa Government Procurement Act at Presidential Decree No. 1759. Sina Alcantara, Hernandez, ang owner ng Top Notch sa Villanueva at iba pang taga DPWH Bulacan District. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bonoan at ng iba pang inirekomendang kasuhan ng ICI. Ang isinumiteng rekomendasyon ng ICI sasailalim naman sa fact-finding ng Ombudsman para malaman kung maihahain ito sa korte. Nakadetene pa rin sa Senado sina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sa Senado nang malamang magpapasko ang tatlo kasama ang kontraktor na si Curly Discaya. Posibleng sa November 14 ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa mga flood control project. Pero depende kung mapagbibigyan dahil nakatakda rin pagdebatehan sa plenaryo ang 2026 national budget sa parehong araw. Inaasang ihaharap ni Lacson sa pagdinig ang isang testigong anay posible magtahi ng mga kailangan malaman para may mapanagot. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week, no? Kasi base sa kwento at saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Papadalahan naman ng imbitasyon sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldi Co na kapwa wala pang kumpirmasyon kung dadalo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.